Batong bato raw sa pagsasaka si Edwin sa bayan ng Lopez sa Quezon. Hapo, pagod. Nung bigla siyang may nakita sa sapa na isang misteryosong bato. Pauwi po ako noon, tapos doon po ako dumaan sa ilog. Nung naglalakad ako, may napapansin akong ng kakaibang bato. Sabi ko, ano yun? Ang ginawa ko ay nilapitan ko. Dahil bahagya pa itong nakabaon, tinungkab niya ito. At doon na siya nagulat sa kanyang nakita. Makinis na bato na nababalutan ng mga nakaangat na linya. Tumitimbang ng halos 25 kilo. Akala ko nga bahay ng alimango. Tapos naisip ko, ang laki naman to para maging bahay ng alimango. Imposible naman yun. Unang naisip ko, gawa ba ito ng tao o engkanto? Kaya ginawa ko, inuwi ko na lang doon sa bahay namin. Nung una, may nakalawit pa raw ditong buntot. Nung una, may nakalawit po doon parang buntot. Akala ko nga buntot ng butik Mula noon, araw-araw na raw iniisip ni Edwin kung ano ba ito. Simula po noon, nung nakuha ko po ito, lagi ko na lang pong iniisip kung ano ba talagang laman ito. Kasi baka may pagkain sa loob. Gutom na kasi ako Kung meron man ditong pagkain, gusto ko, lugaw with rice. Hanggang may nakapagsabi na marker o palatandaan daw ito sa isang nakatagong yaman. Yung mga guhit niya, hindi ko po malaman kung anong mga ibig sabihin. Sabi ko, baka mapa ito papunta sa kayamanan. Hindi raw madaling puntahan ang sapa kung saan nakita ni Edwin ang bato. Delikado raw. Yung ilog po na sinasabi ni Edwin ay malayo po. Tsaka delikado po yung puntahan. Kasi basa po yung ilog kapag may tubig. Samantala, ang misteryosong bato, itinago na lang muna ni Edwin sa sako. Dahil hindi ko naman po alam kung anong klaseng batong ito. Ang ginawa ko na lang po muna ay tinago ko na lang po sa bahay namin. Hanggang si Edwin, naghinala na kung ano ang napulot niya. Tapos naghinala na po ako. Sabi ko, hindi po talaga itong pangkaraniwang bato. Unang pumasok sa isip ko, itlog po talaga ito ng dinosaur. Base sa pananaliksik ni Edwin, ang nakuhang bato ay isa raw itlog ng dinosaur. Kasi parang kamukha po talaga ito ng itlog po ng dinosaur. Kasi may mga guhit-guhit siya. Kung totoo po itong itlog ng dinosaur, malaking tulong po ito para sa amin. Para makaahon kami sa kahirapan. 1850s, nung unang may nahukay na fossilized dinosaur eggs sa France. Mula noon, marami ng iba pang mga nahukay na itlog ng mga dinosaur sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yung mga dinosaur po ay makikita sa mga ilog. Doon talaga sila nakatira, posible makakita ng mga itlog ng dinosaur doon. Ang dinosaur eggs na ibibenta sa mga museum at art collectors mula $400 to $1,500 kada piraso o 20 to 70,000 pesos. Gusto ko po talagang malaman kung itlog po ba talaga ito ng dinosaur. Pero teka muna, itlog nga ba talaga ito ng dinosaur? Para magkaalaman na, mula Lopez, sinamahan ng aming team si Edwin sa MGB para ipasuri ito. Unang tingin ko po dito para talaga siyang itlog ng dinosaur. Kasi po meron po siyang guhit-guhit. Pero hindi pa po tayo nakakasiguro. Ang gagawin po natin ay ititesta po natin ito. Ngayon po, papatakan po natin ito ng chemical. Kapag ito'y bumula, ibig sabihin, itlog po ito ng ostrich. Ayan, nakita mo, bubula. Ibig sabihin, itlog yan ng ostrich. At para malaman kung meron nga ba itong laman, hahatiin ito sa gitna. Para po malaman natin kung anong laman nito, kung gusto niyo po, hatiin natin ito sa gitna gamit itong martilyo. Kasi po baka sa loob nito ay nandito talaga yung itlog ng dinosaur. Gusto niyo po ba malaman kung anong nasa loob nito?
Papayag kaya si Edwin na hatiin ang kanyang bato? Hindi ko po ito ipapabasag dahil masasayang po yung mga guhit. Kasi wala po akong pakialam sa itlog ng dinosaur. Ang gusto ko po talaga ay hanapin yung ginto. Kasi po baka mapayan ng kayamanan. Bagamat hindi nahati ang bato na hawak ni Edwin, sigurado na hindi ito itlog ng dinosaur o mapa. Hindi man ito ang inakala ni Edwin. Masaya na rin siya dahil may halaga ang kanyang napulot na bato at meron din siyang natuklasang bagong kaalaman. Shout out nga pala kay Munti at kay daddy ko at sa mami ko at kay Liam at kay Dada at kay Nono at kay Boss Noli. Boss Renan, salamat sa palobo. Shout out nga pala kay ate at kay ate Chanel. Shout out nga pala sa mga kapatid ko dyan. Yo, shout out pala sa mga pamilya ko ngayon. Tay, Nay, mga kapatid ko. Palagi kayo mag-iingat para mabuhay kayo na matagal. Shout out sa mga kaibigan ko na nagtatrabaho. Palagi kayo mag-iingat dyan sa trabaho nyo. At sila ni Ivan, si Eloy, tsaka si Riniel, tsaka si Bato. At shout out sa taga Kurba na si Boss Rake, tsaka si Boss Pido, tsaka kay Boss Cap, Alan. Shout out din pala sa mga kaibigan ko ngayon sa taga Masbate, mga tropa ko na si Jobert po, Jobert Tagalog, Giza Tagalog. Pare, may sabi ko, nabalitaan ko na, may asawa ka na daw. At shout out sa mga Talpakay boys. At shout out kay Boss Obe. Shout out kay Boss Toto Yans. Pare, kailangan magmahal ka ng masyado, huwag mo na iiwanan yan, huwag mo pakakawalan. At shout out kay Boss Renan. At shout out sa mga kaibigan ko dito, si Jay. Shout out kay Joris. Shout out pala kay Boss Kimpoy, kay Bawi. At shout out din pala sa editor namin, ang pangalan ay si Jilo. Shout out din pala sa mga kaibigan ko sa Cebu. At sila Julius Punay, at si Norbert Punay. At shout out sa mga kaibigan ko sa mga kabataan sa Kurba. Shout out din pala kay Paring Oliver. Sana palagi kang magpapagaling dyan, pare. At God bless, pare, sa pagaling mo. Huwag nyo makakalimutan Mag-like, mag-share. mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat po. Sana palagi kayong manonood.